Have you ever thought, tama ba tong ginagawa ko? Or maybe, what if I try something new? Pero teka lang, kahit hindi ka pa sure kung magpapalit ka ba ng career, stay ka muna kasi I'll share with you some practical tips that could open new doors for you kapag nagpalit ka ng career. Curious ka na ba? Tara, pakinggan natin to. As you all know, guys, so I started my career as a teacher for 5 years and then financial advisor for 4 years. So, and now, nasa media na ako, nasa creative, so video editing and media assistant as of the moment. So, bakit yung mga career na tinatry ko ngayon ay malayo doon sa kung ano yung ginagawa ko noon? So, I'll share with you some practical tips kung ano yung kailangan mong paggandaan kapag nagpaplano kang mag-change ng career. You have to answer the question, why? Bakit magpapalit ka ng career? Burned out ka na ba? Hindi ka na ba masaya? O baka naman gusto mong mag-level up financially and professionally. Pero teka, pause muna tayo. Huwag basta-basta mag-quit dahil lang sa frustration. Kailangan natin ng clear goal at solid na plan bago mo to gawin. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve in life? Kasi kung hindi ka klaro sa kung ano yung gusto mong gawin at sa gusto mong ma-achieve in life, baka mag-lead din ito sa panibagong frustration in the future. At magkaroon lang ng continuous cycle of dissatisfaction. Kaya importante na mag-reflect ka ng matindi. Dito mo malalaman kung ano yung pinaka-importante sa'yo. Ask yourself, ano yung number one career goal mo na masasabi mong kapag na-achieve mo to, you're living your dreams. Hindi ka lang nagtatrabaho para mabuhay, pero nagtatrabaho ka din para sa mga pangarap mo. Let me share my own journey. Back in 2020, I read Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. If you're familiar with that, ang dami-daming nagsasabi sa inyo na basahin nyo yung librong yon. Basahin nyo na. Sobrang eye-opener. Parang sinampal ako ng reality. Sa librong yon, ko na-realize na gusto ko magkaroon ng sarili kong negosyo in the future. Hindi lang basta negosyo, pero isang successful business na thriving. Yun ang dream ko. And then I became a financial advisor, and that role changed everything for me. Ang dami kong natutunan, paano gumagana ang pera, paano mag-invest, paano i-manage ang finances mo, paano magpatakbo ng isang agency, at kung paano mag-build ng network. Pero alam mo, yung pinaka-importanting natutunan ko dito sa trabahong to is sales. Yes, tama, sales. Dahil ang skill na to ay hindi basta-basta. Sabi ng boss ko, kung saan ako nagwo-work ngayon, sabi niya, sales is very straightforward, pero hindi siya madali. And it's a game changer kasi natutunan ko siya nung nag-financial advisor ako. And I can confidently say na equip ako to face bigger challenges. Fast forward today, media assistant and video editor na ako sa isang company sa US. My current job is all about analyzing clips, creating creative marketing videos, UGCs, and advertisements. Ang cool part, my team is super generous when it comes to sharing knowledge, lalo na about running a business. Bonus pa, nagkaroon ako ng training with SEO during my first few months. And sabi ko sa sarili ko, this is something I can use when I finally start my business in the future. Kaya eto ako ngayon, hindi lang nagtatrabaho, kundi nagbibuild ng mga tools and skills para maabot ko yung ultimate dream ko na maging isang successful business owner. Kaya kung gusto mong magpalit ng career, tandaan mo to. Every step, every skill, every lesson counts. Lahat yan magiging parte ng kwento mo. So wag ka lang mangarap. Mag-prepare ka din doon sa pangarap na yun. So decided ka na ba mag-shift ng career? Pero teka lang, may next step pa. Kailangan mong mag-research. Sabi nga nila, knowledge is power. Alamin mo muna lahat tungkol sa bagong field na gusto mong pasukin. Anong skills ang kailangan? Gaano kalaki ang demand? Anong job opportunities? At syempre, isa sa mga pinaka-importante sa lahat, magkano ang kitaan? Halimbawa, gusto mo pumasok sa field ng sales, katulad ng ginawa ko before, or sa field ng IT or creative work. Or halimbawa, ikaw ay isang student na hindi mo pa alam kung ano yung path na tatahakin mo. Alamin mo muna kung ano yung mga ginagawa ng mga professional sa field na to. Kailangan ba ng specific training or certification? May mga available resources ba na available? Katulad sa YouTube, di ba? Ang dami niyan. Blogs o kaya naman mga free courses, no? Andyan ang internet, pwede natin silang hanapin. Tandaan, guys, no, hindi natin kailangan gumastos ng sobrang laki agad-agad para lang matuto. So kailangan natin maging resourceful at maging intentional sa pagkuha ng information na related dun sa gusto nating aralin. Pero hindi lang technical skills ang kailangan nating aralin. Kailangan din natin matutong mag-observe. Tingnan mo yung mga taong nandoon sa industriya na papasukin mo. Saya ba sila sa ginagawa nila? Stable ba ang career path nila? When I say stable, tumatagal ba sila ng at least 5 years pataas? Kamusta yung lifestyle nila at yung finances? Importante na magtanong ng experiences ng iba para magkaroon ka ng clear picture kung ano ba yung posibleng maging kahinatnan mo if papasukin mo yung career na yon. Tandaan, no? Pag nag-change ka ng career, kailangan mong matuto. Pero hindi lang yun yung goal mo. Kailangan mo rin ibigay yung best mo. Kasi nakakaawa din yung mga taong magtitiwala sa'yo kapag tinanggap ka nila doon sa path na gusto mong tahakin. So, ganun ang ginawa ko noon. Pinag-aralan ko yung industriya bago ako tumalon. Actually, sinabay ko siya sa work ko as a teacher, nag-financial advisor ako. Because wini-weigh ko pa lahat. Tiningnan ko, in-observe ko yung mga professionals na matatagal na rito,
and hinanap ko yung strength ko bilang person at paano ko siya magagamit kapag tumalon ako dito sa bagong industriyang ito. Doon ko na-realize na hindi lang importante yung skills, pero kailangan din you have a growth mindset para you keep on looking for knowledge. Paano mo i-feed yung skills na meron ka na at paano ka mag-create ng sarili mong strategy kung paano mo gagawin yung best mo sa industriyang papasukin mo. Kaya bago ka mag-shift, invest in knowledge muna and foundation. And tandaan, research is key talaga. Alam mo ba, minsan hindi lang skills ang kailangan para makakuha ng work. Connections can be a game changer. And maraming magsasabi sa inyo na may backer ganyan-ganyan. Not all the time, especially if you're planning to work with professionals abroad or sa trabaho na private. No, mahirap yung mga backer na ganyan. Hindi yan nag-work sa ganito. But you have to have connections for you to be able to look for opportunities. Magkaroon ng opportunities, mas spot sila, and you can think of a game plan paano ka makakapasok doon sa industriyang gusto mong pasukin. Networking is a term to actually build relationships. Not only relationships, but quality relationships. And trust me, yung mga connections na yon can open doors you didn't even know existed. Kaya make sure habang nagpe-prepare ka for your career shift, invest time in meeting people from your target industry. And please guys, no, wag kayo mahihiya magtanong. Wag kayo mahihiya magtanong o kaya naman mag-reach out. Kasi most people naman are willing to share their insights. Especially kapag ikaw ay interested dun sa ginagawa nila. Maniwala kayo sa akin. Ganyan na ganyan yung mga taong nakakausap ko when I'm in sales. So, gusto nila yon na sineshare nila kung ano yung ginagawa nila. The worst thing that can happen to you naman is hindi ka sagutin. So pag hindi ka sinagot, hindi ka naman siguro mamamatay, 'di ba? So don't be afraid to reach out to people. Since it's 2024 already, I highly recommend i-build mo yung social media profile mo muna, no? So kailangan malinis, wala masyadong katoksikan, and join industry related groups, mga Facebook groups na yan. Marami diyan. Tapos kapag may opportunity to attend workshop or seminars na mga libre, even casual meetups, go for it. And kapag nakikipag-usap ka, don't just ask for help. Make it a two-way exchange. Ask them about their journeys, share your plans, and show genuine interests. Minsan, isang meaningful conversation lang ang kailangan para magkaroon ka ng bagong perspective o kaya naman opportunity. And remember, it's not about how many connections you have, but how meaningful those connections are. Building network is like planting seeds. Hindi mo makikita agad ang resulta, pero when the time is right, those connections will grow into opportunities. Kaya don't be afraid to put yourselves out there. Financial preparation. Real talk lang tayo mga bossing. Hindi lahat ng career shift ay smooth agad. There will be moments na challenging financially, lalo na kung nagsisimula ka from scratch. Kaya tipid-tipid muna tayo and plan wisely. Huwag kang mag-jump all in agad-agad. Especially kung marami kang bills, marami kang responsibilities as of the moment. I suggest keep your current job habang ine-explore mo yung bagong path mo on the side. This way, meron ka pa ring steady source of income habang nag-uumpisa ka pa lang mag-transition. Ang importante, meron kang financial cushion. Ideally, 3 to 6 months worth of monthly expenses habang naghahanap ka ng bagong opportunities or nagsha-shift ka ng career. Kung magja-jump in ka all in agad-agad. Pero kung wala ka pang ganun kalaking fund as of the moment, I suggest you explore this new career on the side habang kinikip mo yung current mong trabaho or career or job, kung ano man yung tawag mo dyan. Let's be honest, mas konti yung stress kapag alam mong secured ka financially habang pinopursue mo yung passion mo. Then kapag napansin mo naman na tumataas na yung income mo dito sa bagong career at mas nagiging financially stable ka na doon, saka mo lang i-consider na mag-resign. Timing is everything. And para hindi ka rin ma-pressure na bumalik doon sa dati mong career. Kasi may mga reasons ka nga kung bakit gusto mong umalis doon eh. And real talk, yung pag-shift ng career ay hindi madali. Pero kung alam mo sa sarili mo kung saan ka magiging masaya at fulfilled, worth it lahat ng yan. Ang mahalaga ay embrace natin yung proseso. Normal lang magkamali at ma-frustrate sa umpisa at mawalan ng direction paminsan-minsan. Basta don't quit. Alam mo, nung nagsimula ako sa bagong career ko, marami akong struggles. Kasi parang ang daming bago. At first, pinipilit kong maging perfect agad, pero yung pala yung reality, no, wala palang ganun talaga. So I realized, actually matagal ko bago na-realize na mas importante yung progress kaysa sa perfection. Hanggat may progress, paunti-unti, I think that's good enough. Basta huwag kalimutan yung learning. Kasi pag nag-stop yung learning mo, at hindi mo finifeed yung mind mo ng bagong skills, then that's the point na hindi mo na rin eventually magugustuhan yung work
na ginagawa mo ngayon. Don't forget to upskill and don't forget to learn new things. Again, hindi kailangan gumastos ng malaking pera para lang matuto. Maraming online and free resources sa internet. Aral lang ng aral and lahat ng matututunan mong yan, magagamit mo rin yan eventually sa work na papasukin mo. At lagi niyong tatandaan that changing careers isn't just about moving forward. It is about finding something that really clicks with you and your goals. Kung nandito ka na sa stage na to, na nagpapalit ka ng career, nasa tamang path ka na. Tuloy-tuloy mo lang. Seryoso, mahirap. Pero sure ako kaya mo yan. Thanks for sticking with me, guys. And if you learned something in this video, feel free to share it. And huwag kayong mag-hesitate na mag-comment. And if you want to share some tips din sa pag-change ng career na napagdaanan mo na, pwede mo rin i-share yan sa comment section para meron din tayong matulungang iba. So I think that's it for me. And see you on the next one. Bye-bye!